Responsibilidad ng magulang ang kanilang mga anak. Pero kahit kailan ay hindi raw pwedeng bumaliktad ang sitwasyon na yon. Dahil kapag maayos na ang buhay ng mga anak ay dapat ay may sariling maayos na buhay din ang mga magulang. Dear Papa Dudut, may point sa buhay natin na kapag narating na natin ang gusto nating mapuntahan, maabot ang gusto nating makuha, umatupad ang ating mga pangarap ay nakakalimutan na natin ang mga taong tumulong at naging dahilan para maging successful tayo. Nakakalimutan nating lumingon at magpasalamat sa kanila dahil masyado na tayong nakafocus sa masayang buhay natin. Papa Dudut, tawagin mo na lamang akong Loleng. 50 years old na ako at isang dating mananahe at nakatira dito sa Davao. Matagal na rin po akong nakikinig sa mga drama sa inyong YouTube channel. Hanggang sa heto, nag-decide na rin po akong magpadala ng sulat sa pagbabakasakali na kwento ko naman nang marinig ko na basahin ninyo. Meron nga pala akong 2 anak, Papa Dudut. Nasa second year high school ang panganay kong si Alex at first year naman ang bunso kong si Sylvia. Nang ma-diagnose na may stage 3 cancer ang asawa ko. 2 taon din siyang nakipaglaban sa sakit niya bago siya tuluyang kinuha ng pong may kapal sa amin, Papa Dudut. Kaya naman mula noon ay mag-isa na lamang akong nagtataguyod sa buhay namin at sa pag-aaral nina Sylvia at Alex. Nangako ako na gagawin ko ang lahat para makapagtapos sila ng pag-aaral at maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa awa ng Diyos ay lumaki naman silang mabait, masunurin at matatalinong mga bata. Ay ma, tinapos ko na nga po pala ang mga labahin kanina kaya hindi nyo na po kailangan magmadaling kumain, ang wika ng anak kong si Sylvia. Talaga ginawa mo yun anak? Gulat na tanong ko. Sabay-sabay kami noong kumakain ng tanghalian. Opo, naglaba po ako kanina habang si Kuya Alex ay busy sa pagluluto dito sa kusina. Tugon naman niya. Napakasipag naman talaga nitong mga anak ko ho. Mukhang maaga ako makapagpapahinga ngayon na masayang wika ko. Ako na lang din po ang mamimili bukas sa palengke para pwede po kayong tanghaliin ng gising bukas mama. Ang sabi naman ni Alex. Naku sige anak, salamat ha. At may lalakarin din kasi ako sa hapon. Magdi-deliver ako ng mga basahan na in-order sa akin. Ang sabi ko. Sasamahan ko na rin po kayo kasi wala naman po akong ibang lakad bukas. Pero mama, sa Biyernes po pala sana ay makapag-leave kayo sa trabaho. Recognition day po kasi namin yon. May matatanggap po ako na award kasi top 5 po ako sa klase namin. Masayang kwento pa ni Sylvia. Ako rin po may award po ako na Valuable Player of the Year. Ang sabi ng advisor ko kapag pinagpatuloy ko ang pagiging valuable player ko, malaki din ang chance na makakuha ko ng scholarship sa college. Pahabol naman ang panganay ko. Hindi ko natuloy napigilan ng sarili ko na maluha, Papa Dudut. Ma, may masakit po ba sa inyo kaya kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ni Sylvia. Wala ano lang, masaya lang kasi ako. Mas nararamdaman ko ngayon na ang swerte-swerte ko talaga sa inyo ng mga anak ko. Naluluhang wika ko. Kami po ang maswerte sa inyo mama. Kasi kahit alam namin na nahihirapan na kayo, hindi niyo po pinapakita o pinaparamdam yun sa amin ni kuya. Ang wika naman niya. Basta mama, promise namin sa iyo ni Sylvia na mag-aaral kami ng mabuti at babawi kaming dalawa sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa amin, dagdag ni Alex. Papa Dudut, siguro nga ay masakit talaga para sa akin na maaga akong naging byuda. Pero kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan na nagkaroon ako ng 2 anak. Dahil sila na lang ang ginagawa ko noong dahilan para maging matatag ako sa buhay. Oo, mahirap talaga ang maging isang single mom.
Pero wala ka namang hindi kakayanin para sa mga mahal mo sa buhay, hindi ba? Lalo na kung pinaparamdam din nila sa iyo kung gaano ka rin nila kamahal. Kaya nga hindi na ako humanap pa ng bagong lalaki na mamahalin. Dahil para sa akin ay sapat na ang 2 anak ko para makasama ko at maging masaya ang buhay ko. Papadudot ginawa ko ang lahat para hindi masyadong maramdaman ni na Alex at Sylvia ang hirap ng buhay namin. Lalo na sa kanilang pag-aaral. Umanap pa ako ng ibang pagkakakitaan, Papadudot. Sa totoo lang kasi ay hindi nasasapat para sa aming 3 kung isa lang ang trabaho ko. Kaya naman bukod sa trabaho ko bilang mananahi ng mga kurtina at uniform, sa isang kumpanya noon ay nagluluto rin ako ng mga ulam na pwedeng ibenta sa mga katrabaho ko. Nagbebenta rin ako ng mga tinatahi kong basahan mula sa natirang tela sa pinagtatrabahuhan ko. Umi-extra din ako sa isang school noon na tagawalis at tagapaglinis. Marami pa ako naging trabaho noon. Mahirap pero palagi kong ipinapakita sa lahat na kaya ko. Gusto ko kasi na maging inspirasyon din sa mga anak ko. Gusto ko na makita nila na kahit mag-isa na lamang akong nagtatrabaho, para sa kanila ay pilit ko pa rin kinakaya. Pero hindi lahat ay umaayos sa mga plano ko at gusto kong mangyari. Dahil mula nang tumungtong ng kolehiyo ang 2 anak ko ay nagsimula na rin magbago ang ugali nila. Madalas na mainit ang ulo nila kapag nasa bahay sila. Maraming request pagdating sa baon o pagkain kahit alam naman nila na madalas kaming gipit sa pera. Hanggang sa nagsisimula na rin silang magtaas ng boses sa akin. Mama, hindi ba nung 1 linggo ko pang sinasabi sa inyo na kailangan ko nang bumili ng uniform para sa volleyball team namin? May inis na wika ni Alex. Pasensya na ha kasi wala talaga akong extra ngayon. Pero sige at gagawan ko na lang ng paraan, tugon ko. Mama, yung sapatos ko po ha. Baka makalimutan nyo rin yun kasi sira na yung ginagamit ko, ang singit pa ni Sylvia. Nagagamit mo pa naman hindi ba? Ang wika naman ni Alex. Oo nga kaya lang, nakailang lagay na ako ng pandikit dun para lang hindi matanggal ang swelas. Hihintayin ko ba na sa school yun masira at umuwi na lamang ako nakapaa? Inis na turan pa ni Sylvia. Kung bakit naman kasi ang bilis masira ng mga sapatos mo? Sa 1 taon 3 beses kang binibilhan ng sapatos ni mama. Sinasadya mo lang yata talaga na sirain ang ginagamit mo para palagi kang may bago. Inis na sabi ni Alex na kaagad na sinagot ni Sylvia. Nagsimula ng magtalo ang 2 anak ko sa harap ng almusal namin ng umagang yon. Sandali nga, umagang-umaga nag-aaway na kayong 2, saway ko sa kanila. Eto pong si Kuya Alex pinagbibintangan ako na sinira ko ang sapatos ko para lamang magkaroon ng bago. Totoo naman kasing mumurahin lang ang binili niyong sapatos sa amin kaya madaling masira. Giit pa ni Sylvia. Kung maingat ka sa sapatos, hindi yun masisira kaagad. Ang dami-daming gastusin, dadagdagan mo pa. Turan pa ni Alex na ayaw patalo. Tama na yung pagkatalo na yan. Basta gagawan ko ng paraan ng pambayad sa uniform mo. Alex, pati na rin ang pambili ng sapatos mo, Sylvia. Eto na ang kape at magkape na muna tayo habang mainit pa. At mawala na rin yung mga init ng ulo ninyo. Muling pag-awat ko sa kanilang 2. Papadudot normal na siguro sa mga kabataan ang magtampo o sumama ang loob kapag hindi kaagad na ibibigay ng mga magulang sa kanila ang bagay na gusto nilang makuha. At dahil nga hindi naman kasi kami mayaman at ako na lamang mag-isa ang nagtataguyod sa mga anak ko, ay hindi ko kaagad na ibibigay sa kanila ang mga ipinagbibili o hinihingi nila sa akin. Hindi rin kasi nakapasa sa scholarship si Alex at malaki ang tuition fee na binabayaran ko para sa kanilang 2 ni Sylvia sa kolehiyo. Kaya madalas talaga kaming nagigipit sa pera. Pero kapag nararamdaman ko na nagtatampo na sila sa akin dahil nga hindi ko napagbibigyan ang gusto nilang bilhin ko,
ay gumagawa na ako ng paraan para sa kanila. Kung kani-kanino na lamang ako nangungutang o kaya humahanap ako ng iba pang paraan na pwedeng pagkakitaan ng pera. Mabuti na lamang at medyo nakagagaan noon sa buhay ang nakatatanda kong kapatid dahil siyang palagi nagpapahiram sa akin ng pera. Sinabi rin sa akin ng kapatid ko noon na hindi ko raw dapat ini-spoil ang mga anak ko. Kaya lang ako na lang kasi ang magulang nilang dalawa. Kaya hanggat kaya ko ay ibibigay ko talaga ang lahat ng gusto nila. Kahit na nga nahihirapan na talaga ako ay ayos lang. Ang mahalaga naman para sa akin ay yung nakikita ko na masaya ang dalawang anak ko. Kahit habang tumatagal ay nakikita ko ang pagbabago sa ugali nila. Mas nagiging demanding sila, palasagot at mabilis magtampo. At kahit ganoon sila papadudot ay alam ko naman na mahal nila ako at ginagalang pa rin nila ako bilang mama nila. Papadudot wala na sigurong masasaya pa sa magulang na nagawang itaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Nang makapagtapos sa kolehiyo sina Alex at Sylvia, pakiramdam ko noon ay nasuklian ang lahat ng pagod at hirap ko sa pagtatrabaho. Sobrang proud ako sa kanila pati na rin sa sarili ko dahil kahit mag-isa na lamang ako ay kinaya ko na pagtapusin silang dalawa ng kanilang pag-aaral. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon na sila ng regular at maayos na trabaho papadudot. At dahil may trabaho pa rin ako noon ay hindi ako humingi ng pera sa kanila para sa panggastos sa bahay. Para sa akin kasi kaya ko sila pinagtapos ng pag-aaral ay dahil responsibilidad ko yon bilang magulang nila. At kung sakali man na matupad nila ang mga pangarap nila, hindi nila responsibilidad na alagaan o suportahan ako. Mas gusto ko na i-enjoy nila ang buhay dalaga nila. Paminsan-minsan ay nag-aabot din naman sila sa akin ng pera na panggastos pero madalas ay hindi. Ayos lang naman sa akin yon dahil ayoko ring makasanayan na may natatanggap ako mula sa kanila. Pero dahil nga tumatanda na rin ako papadudot ay nagsimula na ring humina ang katawang ko noon. Bakit diyan kayo nakahiga sa sofa, mama? Saka wala po ba kayong pasok sa trabaho? Nagtatakang tanong ni Alex nang maabutan niya akong nakahiga sa may sofa. Umaga na noon at kakauwi niya lamang galing sa trabaho. Ako naman ay hindi nakapasok sa trabaho dahil sa sama ng pakiramdam ko. Dito muna ako nagpalipas ng gabi dahil mainit sa kwarto ko. Hindi rin ako nakapasok sa trabaho dahil dito sa ubo ko. Ang wika ko na sinundan ng ilang beses na pag-ubo. Simpleng ubo lang naman po yan eh. Heto na po ang tubig ninyo. Sabi naman ni Sylvia nang maabutan ako ng baso ng tubig na hiningi ko sa kanya. Kagad ko yung ininom dahil sa labis na pagkauhaw. Mama, napansin ko na napapadalas po yata ang pag-absent ninyo sa trabaho ninyo. Ang wika pa ni Alex. Sinabi ko na rin yan kanina kay mama. Nung isang linggo lang 2 araw siyang hindi nakapasok. Tapos eto na naman siya. Dagdag ni Sylvia bago muling humarap sa laptop niya. Pasensya na kayo ha. Sumama talaga kasi ang pakiramdam ko kanina. Naninikip ang dibdib ko kapag umuubo ako at medyo nahihirapan din ako maglakad kasi inatake ako ng rayuma. Naintindihan naman ako ng boss ko kasi tumatanda na rin nga ako, ang sabi ko. Wala pa naman po siguro kayong balak na mag-resign sa trabaho ano? Alam naman po natin na mas malaki ang benefit na makukuha ninyo mula sa kumpanya ninyo kung mag-retire kayo na senior na ang edad ninyo, ang wika pa ni Alex. Tama po si Kuya Alex, mama. Kailangan na magpalakas ka muna kasi sayang naman yung sinasabi ninyo na makukuha ninyong award kapag umabot kayo ng 60 years old sa kumpanya ninyo. Segunda ni Sylvia. Sa totoo lang mga anak ay medyo nahihirapan na rin ako sa ginagawa kong pananahi. Mas lumalabo na kasi ang paningin ko, tugon ko. Baka naman kasi kailangan lang na taasan ang grado ng salamin ninyo sa mga mata. Hayaan ninyo at sa susunod na linggo ay sasamahan ko kayo na magpa-check up para malaman natin kung kailangan ng palitan ang salamin ninyo. Para na rin mas makapagtrabaho pa kayo ng maayos. Suhestyon pa ni Alex.
Papadudot, sa totoo lang ay gusto ko na rin sanang mag-resign sa trabaho. Gusto ko na lang na magtayo ng maliit na tindahan sa bahay dahil kahit papaano ay may naipon naman ako. Kaya lang ang gusto kasi ng mga anak ko ay mag-resign ako na nasa 60 years old na ang edad ko. Mas malaki kasi ang back pay na makukuha ko sa kumpanya kung sakali na umabot ako ng 60 years old doon. At yun sana ang gustong mangyari ng mga anak ko. Ang makakuha ko ng malaking pera at iba pang mga benepisyo mula sa kumpanya na matagal ko nang pinagtatrabahuhan. Kaya kahit nakakapagod na talaga ay pinili ko na lamang sa sarili ko na magtrabaho ng maayos. Kaya lang papadudot na sa trabaho ako noon nang bigla akong makaramdam ng matinding sakit sa tagiliran. Kagad naman akong isinugod sa ospital ng mga katrabaho ko at doon namin nalaman na pumutok pala ang appendix ko. Kaya kagad akong sumailalim sa isang operasyon na naging successful din naman. Doon ko lang din nalaman papadudot na may diabetes at hypertension na pala ako. Dahilan para hindi kaagad maghilom ang operasyon na ginawa sa akin. Pero dahil lumalaki na ang gastusin namin sa ospital, ay nag-decide kami na sa bahay na lamang ako magpagaling. Mabuti naman at nakauwi ka na, Sylvia. Saan ka na naman ba pumunta at hindi ka man lang talaga sumasagot sa mga text ko? Naiinis na tanong ni Alex sa kapatid niyang kakauwi lang ng bahay. Sorry kuya, nalobat kasi ang cellphone ko. Saka pinag-overtime kasi ako ng boss namin kaya medyo late na ako nakauwi. Tugon pa ni Sylvia. Nasa kusina kami noon at naabutan niya akong kumakain ng nilutong sopas ni Alex. Dapat sinabi mo na hindi ka pwede mag-overtime. Kasi nga may kailangan kang asikasuhin dito sa bahay. O baka naman nakikipag-date ka lang kaya late ka nang nakauwi. Inis na wika pa ni Alex. O edi tawagan mo ang boss ko para malaman mo na nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Ang utos naman ni Sylvia. Siyempre pagtatakpan ka nun kapag ginawa ko yun. Ang hirap naman kasi dito sa bahay na to eh. Ako na nga nag-aasikaso ng almusal at ang halian ni mama. Ako din na nagpapaligo sa kanya tapos gusto mo pa yatang hanggang hapunan niya ako pang mag-asikaso? Ang sabi pa ni Alex. O bakit? Ako naman ang kasama niya sa mga follow-up check-up niya. Ako nag-aayos ng mga gamot na dapat niyang inumin. Pati na rin yung mga dapat na ini-inject sa kanya. Kung makapagsalita ka, akala mo wala akong nagagawa sa bahay na to ah. Naiinis na rin sabi ni Sylvia. Hindi na sumagot doon si Alex at tumuloy nang umalis ng bahay para tumungo sa kanyang trabaho. Uminom na po ba kayo ng gamot ninyo mama? Ang baling sa akin ni Sylvia. Hindi pa kasi walang iniwang gamot dito sa lamesa si Alex. Tugon ko. Tingnan nyo nga tong si kuya. Kung makapang-away akala niya nagawa na niya ang lahat. Pag-aayos lang ng gamot hindi niya magawa. Ito na po ang gamot ninyo para sa tanghali. Inumin nyo na po pagkatapos po ninyong kainin ng sopas. May kailangan po ba kayo? Kasi kung wala na ay papasok na ako sa kwarto ko para makapagpalit na ako ng damit ko at makapagpahinga. Naiinis na wika ni Sylvia na sinagot ko na lamang ng marahang pag-iling. Papadudot na sasaktan talaga ako sa tuwing magtatalo ang dalawang anak ko tungkol sa pag-aasikaso sa akin. Lalo na kapag nagsusumbatan na silang dalawa sa mga nagawa nila para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay sobrang pabigat na ako sa kanila. At mas lalo pa ako naging pabigat sa kanila papadudot nang hindi na ako makabalik pa sa trabaho ko. Sinabihan na ako ng manager namin na baka mas makasama lang sa kalagayan ko kung papasok pa ako sa kumpanya nila. At baka maulit ang nangyari na sa trabaho pa ako muntika ng mapahamak. Binigay na nila ang back pay ko at ilang pang benepisyo na hindi naman kalakihan. Kaya mula noon papadudot ay palagi na lamang ako nasa bahay. Ang perang nakuha ko mula sa dati kong trabaho ang pinambili ko ng gamot ko. Hanggang sa magsimula na rin yung maubos pati na ang ipon ko. Kaya sa ayaw ko man o sa gusto ay dumating ang oras na humihingi na ako sa mga anak ko ng pambili ng mga maintenance na gamot. May oras din tuloy noon na pati ang panggastos para sa gamot ko ay pinagtatalunan na nilang dalawa.
Papa Dudut, hindi ko talaga ma-imagine noon na darating ang araw na ako naman ang magiging responsibilidad ng dalawang mga anak ko. Papa Dudut, nadagdagan ang pagiging pabigat ko sa bahay at buhay ng mga anak ko. Nang aksidente akong madulas sa banyo namin at tumama ang likod ko sa toilet bowl. Doon kasi ako nagsimulang hindi makalakad ng maayos. Nagkaroon kasi ng bali ang likod ko at kinakailangan na lagyan ng bakal para lamang makatayo ako. Pero hirap na talaga akong maglakad at palaging dapat na may umaalalay sa akin. Kung hindi ay kaagad akong matutumba at masusubsob sa sahig na minsan na ring nangyari sa akin noon. Naging mas madalas tuloy ang pagiging mainit ng ulo ng mga anak ko sa akin. Palagi ko rin silang naririnig na nagtuturuan kung sino nga ba ang nakatoka para bantayan at alagaan ako. Mabuti na lamang Papa Dudut at paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng kapatid ko at ng anak niyang si Elena para kumustahin. Kapag nasa bahay sila at wala na ang mga anak ko ay halos maiyak na ako sa tuwing ikinakwento ang kalagayan ko, lalo na ang pagiging pabigat ko. Inalok ako ng kapatid ko na tumira sa kanila pero ako na ang tumanggi. Kahit paminsan-minsan ay nasasaktan na talaga ako sa ginagawa sa akin ng mga anak ko ay hindi ko naman kayang malayo sa kanila ng matagal. Kaya ginawa ko na ang lahat na makakaya ko Papa Dudut upang maiwasan na magalit sila sa akin at makatulong naman ako sa bahay kahit na papaano. Kaya nga lang dahil nga sa katandaan ko, madalas na ako nagkakamali sa mga ginagawa ko na dahilan para mas lalong mainis sa akin ang mga anak ko. Sino po bang may sabi sa inyo na magsaing kayo? Ayan tuloy nasunog pa ang kanin. Kung pumirmi na lang kayo sa kwarto, hindi ninyo maaabala ang pagtulog ko. Hirap na nga kayo sa pagkilos, hindi pa kayo matigil sa isang lugar. Naiinis na wika ni Sylvia nang mapatay ang apoy sa kalan. Umuusok na ang kaldero dahil nakatulugan ko ang paghihintay na maluto ang sinaing. Gusto ko lang namang may gawin ako dito sa bahay natin. Pasensya ka na talaga Sylvia ha. Naiinip na rin kasi ako sa kwarto ko. Naiiyak na tugon ko. Kaya manggugulo na lang kayo para lang mawala yung buwisit na pagkainip ninyo. Alam ninyo, wala na nga kayong naitutulong sa bahay. Mas nakakabigat pa kayo sa amin ni Kuya sa bawat pagkilos na ginagawa ninyo. O tapos, iiyak pa kayo dyan na parang ako pa ang masama dito? Naiinis na bulyaw pa ni Sylvia. Hindi ko naman kas talaga sinadya eh. Gusto ko lang makatulong at may ibang gawin dito sa bahay. Wika kong nagpipigil na ang mga luha. Sa hindi nga po kayo nakakatulong. Yang mga ginagawa ninyong paglabas-labas ng kwarto ninyo. Sobrang abala po yun sa amin ni Kuya Alex. Alam niyo naman po na palagi kaming puyat at pagod sa trabaho. Tapos heto at gagawa pa kayo ng problema. Sa susunod po kapag inihatid ko na kayo sa kwarto ninyo ay huwag na kayong lalabas basta-basta. Paano po kung bigla kayong madulas na naman o matumba? Di ako na naman ang pagagalitan ni Kuya Alex. Naiinis na sabi pa ni Sylvia. Nag-iingat naman ako eh. Mahigpit akong kumakapit sa kung ano man ang pwede kong mahawakan sa tuwing naglalakad ako. Ang wika ko. Yan din ang sinabi nyo dati bago kayo nadulas sa banyo, hindi ba? Ano nangyari? Nasaktan lang kayo at napagalitan ako ni Kuya Alex kasi nadagdagan na naman ang gastusin natin sa bahay. Saka mama, huwag nyo na ngang idahilan yung pagiging makulit ninyo. Lalo lang ako naiinis eh. Hugasan ko na nga lang muna tong kaldero at mukhang mahirap tanggalin tong sunog na meron sa kanin. Ang sabi niya habang padabog na kinuha ang kaldero mula sa kalan. Papa Dudut, ang naisip ko noon ay ako naman talaga ang may kasalanan. Kung bakit madalas na umiinit ang ulo o nagagalit sa akin ang mga anak ko. Kasalanan ko kasi nang dahil sa akin ay nagkaroon sila ng mabigat na responsibilidad. Naisip ko noon na kung hindi sana ako nagkaroon ng sakit o kaya ay hindi ako na aksidente, hindi ako magiging pabigat sa kanila. Kaya naman paulit-ulit ako nagdarasal na sana ay dumating ang araw na makatulong ulit ako sa kanila sa mga gastusin sa bahay at magampanan ko ulit ang responsibilidad ko bilang mama nila.
Kaya lang dahil nga sa matanda na ako ay nahihirapan na talaga akong kumilos ng maayos. Kapag sinusubukan kong makatulong sa mga gawaing bahay ay mas lalo pang napapasama ang lahat. Naging makakalimutin na rin kasi ako, Papa Dudut. Bumabagal na ang bawat pagkilos ko at madalas ay kailangan na akong akayin para lamang makatayo at makalakad. Pareho pa namang may trabaho ang dalawang anak ko at minsan ay ayaw ko na talaga silang abalahin. Kaya naman pinipigilan ko na lamang noon ang sarili ko sa tuwing maiihi ako o madudumi. Kahit nga kapag nakakaramdam ako ng gutom ay hindi na ako nagsasabi sa kanila. Hinihintay ko na lamang na ipaghain nila ako o bigyan ng pagkain sa kwarto, pati na rin ng gamot ko. Ayaw ko na kasing tawagin pa sila nang tawagin dahil alam ko na masisigawan lamang nila ako. Pero may mga bagay talaga na pigilan ko mang gawin ay nabibigo ako kagaya na lamang ng pag-ihi sa kama ko, Papa Dudut. Mama naman alam niyo naman po na ako ang nakatoka na maglaba ngayong araw tapos iihian niyo pa yung kutsyon ninyo. Nakakainis naman kayo Halos sigaw sa akin ni Sylvia nang makapasok siya sa kwarto ko. Hindi ko naman talaga sinasadya ang wika ko. Palagi naman po yan ang sinasabi ninyo. Tara na nga po at tumayo na kayo dyan. Utos niya kasunod ang marahas na paghila sa akin. Aaray ko, Sylvia. Masakit ang pagkakahawak mo sa mga braso ko. Dahan-dahan lang naman. Pakiusap ko sa kanya. Bilisan niyo po kasi sana ang pagkilos ninyo. Ang panghi-panghi ng duster ninyo. Naku naman talaga, ang dami-dami niyo naman pong reklamo Tara na nga po kasi sa labas. Muling paghila niya sa akin. Sakto naman na dumating ang pamangking kong si Elena na nagulat sa nakita niyang paghatak sa akin ng anak ko. Uy Sylvia, alalayan mo naman ang maayos sa Tita Loleng. Halos kalad ka rin mo na ang wika ni Elena. Bakit ka ba nakikialam, Elena? Mama ko naman to. Taas kilay na sagot ni Sylvia. Nasasaktan na kasi si Tita Loleng. Ang higpit ng pagkakahawak mo sa mga braso niya. Pansin ng pamangking ko. Wala ka nang pakialam doon. Umalis ka na nga lang, nakakaabala ka sa umaga namin Pagtataboy pa ni Sylvia. Nandito ako para dalawin si tita. Kung gusto mo ay ikaw na lang ang umalis at ako na lang ang mag-aasikaso ng maayos sa kanya. Kaagad na sagot ni Elena. Ano ba yung sigawan na yan at abot hanggang labas ng bahay? Saka bakit nandito ka na naman ba, Elena? Tanong ni Alex na kadarating lang ng bahay. Itigil nyo na ang pagtatalo nyo na yan. Mabuti pa, Elena, ay umuwi ka na lang muna sa inyo at maayos naman ako dito sa bahay. Malumanay na wika ko pero hindi nagpaawad si Elena at gusto talaga akong makuha mula sa anak ko. Pero mas mataas ang boses ni Sylvia at sinimulan nang itulak ang pamangking ko. Tama na yan, Sylvia, saway ko sa kanya. O bakit si Sylvia ang sinasaway ninyo, Mama? Etong si Elena po ang nakikialam ng hindi naman dapat. Palibasa, inaabutan lang kayo ng pera niyan. Inis na sabi ni Alex. Ano ba yung sinasabi mo, Alex? Gulat na tanong ko. Bakit? Totoo naman po, hindi ba? Palaging mas mahalaga sa inyo ang pera. Kaya nga pinabayaan ninyong mamatay si Papa noon Mama, alam na namin ni Kuya Alex ang totoo. Matagal na dahil narinig namin ang pag-uusap ninyo ng nanay ni Elena tungkol sa naging kalagayan noon ni Papa. Na inuna ninyong bayaran ng bahay na ito kaysa ipagpatuloy ang chemotherapy niya. Medyo naluluhang wika ni Sylvia. Baka sa boses niya ang matinding sama ng loob. Hayaan mo naman muna ako magpaliwanag, Sylvia. Pakiusap ko. Sinubukan ko siyang lapitan at yakapin pero tinulak lamang niya ako. Ano ba, Sylvia? Huwag kang ang basto sa mama mo. Saway naman ni Elena. Di ikaw na lang ang maging anak niya. Total, mahilig ka namang pumapel, hindi ba? Ang tagal na kaya naming nagtitiis na alagaan siya. Sylvia, halika na nga. Hayaan na natin ang mapapel na babaeng yan. Kasama si Mama. Ang wika ni Alex na kaagad na sinang-ayunan naman ni Sylvia. Alex, Sylvia, sandali lang. Pakinggan niyo naman muna ako.
Alex, Sylvia, please bumalik kayo dito. Kausapin niyo muna ako mga anak. Bumalik kayo dito. Sigaw ko pero hindi na nila ako nilingon pa. Papadudot noong ko lang napagtanto na kaya biglang nagbago ang mga anak ko ay dahil sa mga narinig nila na pag-uusap namin noon ng kapatid ko tungkol sa asawa ko. Hindi ko naman talaga siya pinabayaan, Papadudot. Ginawa ko ang lahat para matustusan ang panggasto sa chemotherapy niya. Nabenta namin ang halos lahat ng mga gamit namin at nabaon din kami sa utang. Hanggang sa ako nang nagsuggest sa asawa ko na ibenta na lang din ang bahay na tinitirhan at tinuhulugan namin noon. Pero hindi pumayag ang asawa ko, Papadudot. Sa kanya nang galing na sumuko na lang daw kami sa pakikipaglaban para madugtungan ang buhay niya. Nang panahon na yon ay ilang buwan na rin kaming hindi nakakahulog sa bangko na para sa bahay namin, Papadudot. At isang dating malapit na kaibigan ng asawa ko ang nagpadala ng pera sa kanya para matuloy ang chemotherapy niya. Pero ginusto ng asawa ko na ibayad na lamang yon sa bangko para sa bahay namin. Hindi ako pumayag noong una pero naging mapilit ang asawa ko dahil alam naman daw namin kung saan papunta ang lahat at ayaw na rin daw niyang madugtungan pa ang paghihirap niya. Yun talaga ang gusto kong ipaliwanag sa mga anak ko ng araw na yon, Papadudot. Pero hindi na nila nagawa pang pakinggan ang mga gusto kong sabihin dahil sabay na silang umalis ng bahay. Halos manikip ang dibdib ko ng araw na yon dahil sa pag-iyak ko. Mabuti na lang talaga at nandoon ang pamangkin kong si Elena para alalayan ako. Gabi na nang umuwi sina Alex at Sylvia sa bahay, Papadudot. Pero umuwi lang sila para kunin ang mga gamit nila. Muli ko silang sinubukan na kausapin pero nagmatigas talaga sila at hindi na ako pinakinggan pa. Muli silang umalis, pareho dala ang kanilang mga gamit. Ngayon ay mahigit 1 taong ko nang hindi nakikita ang mga anak ko, Papadudot. Dito na ako sa bahay ng kapatid ko nakatira dahil ayaw ni na Elena na mag-isa ako sa bahay namin. Hindi na rin nagpakita pa o kahit tumawag man lang sa akin ang mga anak ko. Alam ko na wala naman silang utang na loob sa akin dahil lahat ng ginawa ko para sa kanila ay responsibilidad ko na gawin bilang nanay nila. Pero, Papadudot, tumatanda na kasi ako. Habang tumatagal ay nararamdaman ko na mas lumalala ang iba ko pang mga sakit sa katawan. Idagdag pa ang pandemic na nasa ating bansa hanggang sa ngayon. Kaya isa lang ang hiling ko bago ako mawala sa mundong ito. Ang magkita at magkaayos kaming muli ng mga anak ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Ang inang umaasa na babalikan ang kanyang mga anak. Loleng. Maraming salamat po, Nanay Loleng, sa pagsulat po ninyo sa aking YouTube channel. Sadyang napakasakit ng kwentong ibinahagi ninyo ngayong araw, lalo na at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa inyo ang mga anak ninyo. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy nyo lamang ang inyong pagdarasal dahil alam ko at naniniwala ko na isang araw ay muling manunumbalik sa mga puso ng inyong anak ang pagmamahal na para sa inyo. Lalo na kapag naalala nila kung paano kayo nagsakripisyo para sa kanila. Kaya sana po ay patuloy kayo na maging malakas hanggang sa dumating nga ang araw na yon. Sa lahat po ng mga ka-online natin, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.